Nadisqualify sa Miss Universe Canada ang isang kandidata nang madiskubring isa siyang transgender. Siya ay si Jenna Talakova, 23 taong gulang. Nagsimulang mag-hormone therapy noong 14 na taong gulang pa lamang siya at kalaunay nagpa-gender reassignment o sex change. Sa patakaran ng Miss Universe Canada, dapat ay natural-born female o isinilang na babae ang isang kandidata. At giit na mga organizer, nagsinungaling tungkol dito si Talakova pero umaalma si Talakova. Biktima rin daw siya ng diskriminasyon sa mga transgender. Sa Pangasinan naman, hindi bawal ang mga bading. Sila-sila nga ang nagpagandahan at nagtagisan ng galing sa pagrampa sa isang beauty pageant. Sulya pa natin sila sa pagtutok na ito ni Lala Roque. Mukhang tataob ang mga beauty queen kung makikipagsabayan sa pagrampa sa mga contestant ng gay beauty pageant sa Barangay Tuboy sa Asingan, Pangasinan. Ang 24 na kalahok nagpasiklab sa kanilang suot na summer dress o kaya naman swimsuit. Ang isang ito talaga namang bigay todo sa pag-project. Kili-kili naman ang tila gustong ipagmalaki ng contestant na ito na todo taas ng braso habang pumupustura. Hindi naman mawari kung bikini nga ba ang suot o nakalimutan lang magpambaba nitong isang contestant. Bidang-bida naman sa kompetisyon ng 18 si Anne-Marie Trinidad na nag-uwi ng Flawless Skin Award. Ito raw ang unang pagkakataon na nagkaroon ng beauty pageant sa naturang barangay bilang pagdiriwang ng kanilang pista. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Bida siya sa boxing ring at ngayon ang pambansang kamao Biblia ang ibinibida. Kanina ngay nanguna siya sa Bible sharing sa Kapuso Network kung saan ibinahagi ni Pacman ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos na siyang nagpabago raw sa kanyang buhay. Nakatutok si JP Soriano. Ibang Manny Pacquiao ang nasaksihan kaninang tanghali ng pangunahan niyang isang Bible sharing na ginanap sa Studio 7 ng GMA Network. Malayo sa boxing at mga intriga, bukang bibig lang ng pambansang kamao ngayon ang mga salita ng Diyos. The Bible is our manual to life. In the Bible is the key to understanding life. Dumalo sa Bible sharing sina GMA Chairman at CEO Attorney Felipe L. Gozon, kanyang asawa na si Mrs. Teresa M. Gozon at ilang membro ng pamilya nila. Andun din ang iba pang opisyal at empleyado ng GMA. Karangalan ko na isa sa aking mga audience is boss ko, ang mga boss ko. Gamit ang higanting projector screen, pinaliwanag ni Manny isa-isa ang kahulugan ng mga Bible verses na inihanda niya sa kanyang AVP. Ilan din sa mga kasama niya sa entablado, ang kanyang spiritual coach na si Pastor Jeric Soriano. Mapailang beses din siya nag-quote ng ilang verses sa Biblia. How about our spirit? Pag hindi po tayo nagbasa ng Biblia, ng Bible, hindi tayo nagbasa ng words of God, and we do not meditate the words of God, our spirit is not alive. Ayon kay Manny, binago raw ng Biblia ang kanyang buhay at natuto siyang pagsisihan ang nagawa niyang mga kasalanan. Kung paulit-ulit mong ginagawa, katulad nung ginagawa ko noon na old Manny Pacquiao, ginagawa ko noon, I pray every Sunday, nagpe-pray ako bago kumain, lagi ako nagpe-pray. But what I'm doing is Monday to Saturday is inom, sugal, babae, everything. Pagmumura, madali ako magmura, madali ako magalit. Wala. Tapos Sunday, simba, ganun. Into ko yan kasi nagsisi ako sa kasalanan ko eh. Ayaw ko nang balikan yun. Gusto ko sumunod sa tamang daan. Because God, alam niyo ba, ang Panginoon may magandang plano siya para sa atin. Dapat din daw maging daan ng Biblia at ang Diyos para makahanap ng pag-asa ang mga tao. If you read the Bible, if you have the words of God, you have hope. Paniwala ni Manny, ginamit daw ng Diyos ang kanyang kasikatan para ipamahagi ang salita ng Diyos. Kung isipin mo, Tim Tebow, Jeremy Lin, Manny Pacquiao, yan ang calling ng Panginoon. So bakit yung mga sikat na tao ang kailangan
magmangaral, kailangan hipuin ng Panginoon, piliin para i-spread yung words niya. So, ibig sabihin is malapit na, kailangan be ready. Simula raw na napag-aralan niya ang Biblia, mas naging maganda raw ang samahan nila ng asawang si Jenki at relasyon sa kanyang ina na si Mami Dionisha. Happy naman yung magulang ko, happy yung kasi not like before na laging nag-aaway, may mga away-away because talagang walang Panginoon. So this time talagang guided with the Holy Spirit. Kahit daw aktibo siya sa Christian Bible sharing, nagsisimba pa rin daw siya sa simbahang Katoliko kada linggo. Hinikayat din niya ang lahat ng atleta na pag-aralan ang Biblia. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Gumawa ng kasaysayan ng Titanic director na si James Cameron matapos siyang mag-dive mag-isa sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan sa mundo. Halos 36,000 feet o 11 kilometers ang lalim ng sinisid ni James Cameron sa Challenger Deep sa Mariana Trench. Yan daw ang pinakamalalim na narating ng isang solo diver. Sakay ng Deep Sea Challenger, naabot ni Cameron ang ilalim ng dagat sa loob ng 2 hours and 37 minutes. Mas mabilis kumpara sa naunang misyon noong 1960s. 3 oras siyang nagtagal sa ilalim para mangolekta ng research samples at kumuha ng mga litrato at video. Si Cameron pa lang raw ang ikatlong nakasisid sa bahaging yon ng Mariana Trench. Tradisyonal na pabasa tuwing Semana Santa, moderno na raw ang paraan ng pagkanta. Di ka ng sangkalupaan, Diyos na walang kapantay. Alamin natin ang tinatawag na mga swimwear na yan, na hindi lang patok ang disenyo, komportable ring suotin. At cover photo na Soleil News Up sa isang magazine, high-tech. Ayan gumagalaw. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.